Mas malamig sa nagyayelong baso ng beer. Chillax Radio. Steady lang ang usapan. Wasak ang tugtugan. Alright mga kapatid, ikalawang Sabado ng taong 2015. Kung akala nyo nakatakas na kayo, hindi pa rin mga kapatid. Kaya ito pa rin po ang pinakabanayad, pinakamalambot, pinakamalamig na 2 oras sa himpapawid. Ito po ang Chillax Radio. Ako po si Lord De Vera. Kasama po natin si DJJ at si Direct Jim. Suabe talaga yan. Ay, Happy New Year sa inyo mga Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year sa iyo, DJJ, Direct Jim. At sumama ka na rito. Happy New Year sa iyo, kumparing Lir. Magandang gabi sa iyo mga kapatid. Binabati po natin ang lahat po na 5 taon na ikinig ng programang ito, Chillax Radio. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Siyempre, unahin na natin si Professor Miro Abala nag-guest sa atin yan nung Bago mag New Year. Kapatid. At may special tayo panauhin ngayon. Maaaring hindi nyo siya kilala, pero sa mga nanonood dyan ng mga independent films, ay talagang Bigla naging active ngayon si... palapakan po natin sa kasamang Lir de la Cruz. Magandang gabi si Lir. Lapit ka naman natin sa mic. Magandang gabi sa lahat na nakikinig. Si Lir ay tubong South Cotabato. South Cotabato. Native yan, South Cotabato. Native ka, South Cotabato. Pakwento naman, ano bang eksena sa South Cotabato, Lir? Ano bang Sa Tupi, di ba? Tubing South Cotabato. tubig? May Jollibee na ba dyan? May Jollibee na sa Coronadal, Mulok, pero yung lugar kung saan ako pinanganak, wala pang Jollibee. Puro papaya, pinya, Ay, masaya. masaya. Ibig sabihin, wala pang SM dyan. Wala pang SM. Wala pang SM. Sa Jensen may SM, sa ibang lugar wala. Teka muna, Lir. Ano ba ang... Pag sinasabi mo, galing mo sa South Cotabato, ano yung initial impression ng mga tao? Tinalak. Tinalak, Blaan, Tiboli culture. Tuna, syempre nandiyan din yung dole. Dole, pineapple. Nakapunta na ako kay Ladir. Masarap doon sa lugar nila. Kung titingnan natin ang mapa ng Mindanao, diba? Kasi pag nakita mo yung mapa ng Pilipinas, parang aso yan na nakaupo. No? Tapos... Parang matanda na nakayuko. Pag sa norte ka, ganyan, parang matandang nakaupo. Saan pa banda ang South Cotabato sa mapa ng Mindanao? Kung para magkaroon ng visual peg ang 5 nakikinig sa atin. Yan. Walo naman. Walo. Nasa Tubanday, nasa gitna siya ng parang nasa gitna ng Davao City at North Cotabato, Cotabato area. So parang nasa heart siya ng Mindanao. Gitna ng Mindanao. Teka muna, di ba Jensen parang medyo nasa right side siya ng Mindanao? Tama? Davao Davao tapos Jensen. Davao South Cotabato, North Cotabato. So ano yung experience ng lumaki ka sa ganung lugar? Sobrang payak ng pamumuhay sa South Cotabato. Sobrang swabe lang siya. Parang nung napunta ako ng isang syudad, parang nagbago lahat. Kasi lahat puno, lahat fresh, lahat mura, lahat parang virgin. Kaya kumbaga pag nakapunta ka ng city, wow, ito pala yung syudad na pero yung kultura, yung culture, sobrang mayaman. Kasi parang ising sa gem ng South Cotabato yung pagpapatibay ng culture ng mga Blaan. May mga school for the arts na nagtuturo sa mga bata ng Doon ka graduate, di ba? School for the Arts, high school. Tubi National High School. So anong taon ka na lang nakapunta ng Maynila? Madalas naman kami sa Maynila kasi yung dad ko taga Bulacan, mom ko taga Pampanga. Paano kayo napunta ron? Para settlers yung family ng mom and dad ko. Magandang life strategy yan doon. Di ba? For retirement. Nakita ko yung lugar nila Lir. Sobrang
payapa, pero sobrang progressive ng mga tao. Leksyon ng middle mga kapatid, mas mo nakikinig sa atin. Hindi naman porque kung saan kayo pinanganak, doon na kayo tatanda at mamamatay. Maaari naman kayo lumipat. Kunyari, batang syudad kayo, hindi naman feel masyado. Napakalaki ng Pilipinas. Diba? Ang daming lugar na maaaring paglipatan. Tama ba yan, DJJ? Tama yan. Di ba si DJJ? Dating taga Cainta. Ngayon, nasa Quezon City na. Di ba? Malaki yung tinalon talaga niya. Tsaka alam niyo ng mga kapatid natin sa TV5 kasi nung dinala namin ni Jim doon yung Dancing Nation Philippines, no? Mga entertainment Dancing, sobrang sabi nila napurga sila sa prutas. Uy. Yung gano'n na yun. Grabe. 5 piso yung Kilo ng yung papaya, yung pinya na kulang na lang ilagay sa lata. Ganong katamis. yung toron, di Grabe. ba? 2 piso yung toron. Turon. Toron. At wag pag-usapan yung sobrang mura ng mga isda. Grabe. Sa mga walong nakikinig sa amin, mga kapatid, yan, South Cotabato, mga kapatid. Baka may nakikinig sa atin sa Davao at sa ano, di ba? Kung hindi tayo napapainggan sa terrestrial radio, maaari po tayo madinig sa interaction.com o kaya sa News 5 everywhere, mga kapatid. Tayo din po ay sabay napapakinggan sa, yan po, Davao, meron tayo dyan, General Santos City, meron. Baka napipick up tayo dyan. At Sa Bacolod, si Marsa Pues. Marsa Pues, hello sa iyo, Mar. At dyan po, Sobrang active sa Twitter. ano pa ba? Ang mga sa Cebu, siyempre, nandidinig tayo sa Cebu. Sino yung kaibigan natin nasa Middle East na doon nagtatrabaho at Si Hendrik Oliva yan. Yan, si Hendrik. Hello sa iyo, Hendrik. Batiin natin mga suki natin. Si Aldo Cardose ng Taguig. yan, at si Mong. Mong ng Subic na hindi na nagparamdam. Medyo active sa Twitter ngayon. Si Lester, siyempre. Hello sa iyo, Lester. Ayan, At yung tatlong misteryosong girls na nagpadala ng tula. Tula. Ayan. hello po sa inyo. Happy New Year sa ating lahat. Kung may nakikinig sa bandang Mindanao, lalo na sa South Cotabato, mag-ingay lang kayo sa Twitter at sa... May 3G na ba sa inyo, Clear? Yan. Meron naman. Meron, malakas ang smart dyan, malakas. At Globe kasi may signal, may tower ang Globe sa tubig. Tupig. Ang tupig, gaano kalayo mula sa General Santos? 40 minutes Okay, kung tamo. sasakyan. Pero kung bus, nasa 1 oras. Yun lang. Malapit lang yan. Hindi ba inabot? Teka, 1 oras dito sa Maynila, nasa Galing Airport. Sa Nasa bagay. Makati ka pa lang. No? Ay, 3 hours yan kung nung Desyembre. Ganun kagrabe yung sitwasyon dyan. Mas matagal pa ang biyahe mo papuntang airport kaysa yung biyahe ng airport to Tupi. Ikaw, Valeri, ano ba yung mga aspekto ng buhay syudad, lalo na yung buhay Maynila, na nasasaka pa rin hanggang ngayon na parang, this is not for me, mga ganun. Siyempre, number 1, transportation talaga. So, sa totoo lang, hindi mabibilang ko kung ilang beses ako nag-bus, ilang beses ako nag-MRT, ilang beses ako nag-jeep. No? Parang madalas nag-taxi na lang talaga ako. Kasi, ang hirap talaga. Yun yung talagang nakaka-shock sa... Pero teka, yung Tupi kasi nasa pagitan ng dalawang progresibong syudad, di ba? Mahirap din sasakyan sa inyo eh. Hindi naman mahirap. Tricycle. Yung bus, nandiyan lang ang daming bus sa amin eh. Sa highway, oo. At hindi binabamba yung bus doon. Kasi pag sinabing Cotabato, lalong-lalo ng early 80s, ang perception lagi ng mga tao, yung kanta ng asin, di ba, na maligalig, may bombahan, ganyan. Ano ba yung maaring linawin doon sa larawan na yun na Oo, ginuhit yung ng malaki asin? ang Cotabato. Yung mas alam ko kasi talaga is yung sa South Cotabato. Tahimik na lugar ang South Cotabato. Although, nakaranas kami ng konting gera nung may parang, I guess, MILF
era pa yung president. Pero yung buhay ng tao doon, maraming ang mga graduates sa iba't ibang university na hindi na nila pinapatuloy yung buhay nila sa syudad. Kasi may mga lupa sila na upo na lang sila, titingnan lang nila na umani, alagaan yung mga tanim. Doon, okay na yung buhay nila. Hindi ba mas okay yung gano'n, di ba? Mas okay talaga. Ano yung kanta na kasi ako ay isinilang sa kapwa Pilipino ay pinapahirapan ninyo ang gulo. Patapos na yan, Lord, dahil inaayos na ngayon ng Bangsamoro Law. Di ba? Napaka-optimistic mo, Direk Jim. Oo, dahil yung mga kaibigan kong mga kapatid na Muslim, halimbawa sa Basilan, sa ano, binati ako nung Pasko at ayun, nakikibalita at nagbibigay ng balita. Humingi ng tulong, gano'n. Excited yung mga kapatid natin Muslim na mga intellectual, na mga nakapag-aral at mga ano. Dahil for the first time, bibigyan sila ng pagkakataon na una, maraming bakante sa gobyerno. Yun ang ano di ba? Meron silang pagkakataon na ipakita yung mga galing nila sa governance. So, parang excited din yung mga ano, dahil hawakan nila yung ano nila, no? Of course, medyo wala namang madali, di ba? Walang madali. Pero, wag lang madiderail tong process na to. Mukhang mukhang tuloy-tuloy na yung optimistic yung mga kaibigan natin, no? At least. Paano ba New Year sa inyo, Lir? Parang dito rin ba na grabe yung putukan? Yes. Sa South Cotabato dyan, San Coronadal Park, hindi naman kagaya sa Davao na nakaban yung fireworks. Masaya pa rin, normal na New Year na maraming putukan, ganun, yung pagsa-celebrate ng New Year. Kung karamihan kasi ng mga taga dyan, no, sa the Jangas area, south yan di ba? Malapit sa dagat. Lord, mga mga settlers galing sa Luzon at saka sa Visayas. Yes. Mga Jangas, galing si ano? Kaya si General Santos ang pangalan ng Jangas ngayon. Dahil siya yung general na inatasan na magdala ng mga tao sa Mindanao, lalo na mga magsasaka. So pag nagpunta ang mga taga Luzon sa lugar nila Lir, hindi kayo kasi akala mo, puro mga Ilonggo, tsaka mga Cebuano, mga tao, tsaka mga natives, hindi. Maraming Kapampangan, Ilocano, di ba? Kaya nga, even yung language namin, Halo. Halo Kunyari, magsasalita kami, kain na good tayo, parang talaga Yan ang Bisaya, Mindanawon. oo. Yan ang Mindanawon. Ang Mindanawon ay kombinasyon ng maraming mga lingwahe. Oo, at ang pinakamaganda sa kanila ay sensitive sila both sa existence ng relihiyong Muslim at saka sa ating pagan past, sa mga indigenous past natin. Dahil halimbawa sa high school nila Lir, nakita ko yung high school yung doon kami nag-shoot kaklase mo yung mga yung mga blaan, tapos kaklase mo yung mga Muslim, kaklase yung mga Kristiyano magkakasama. At ito pinakamaganda sa lugar nila Lir, ang daming Becky. Sa totoo lang. Oo. Cut sa cross, ethnic, Pero, hindi, kasi sila rin yung nasa frontier ng pag-develop ng, ng Blaan culture. Sila talaga yung nagsiseminar sa mga tao doon, sa mga Becky. yung mga Becky ng mga teachers, na pahalagahan yung kultura ng Tiboli, ng Blaan, yun. Kaya, totoo yan, kung may gender assignment sa mga cultural na gawain, sila kasi. So, ang show natin nun ay Dancing Nation. Ang mga street dancers, yung mga choreographers, pati dancers ay mga Becky. Sabi ko, Lir, ang liit ng bayan nyo. Sobrang dami ng Becky. Ganon. Ano kaya meron sa tubig doon, Palagay ko doon sa fertilizer ng mga prutas. Sa dami ng poultry, maraming manok. Maraming manok. So yung mga estrogen, di ba? Pwede, no? Mga tinuturok, di ba?
Mga kapatid, sa mga kabubukas lang po ng radyo, kayo pa rin po ay nakikinig sa Chillax Radio dito po sa Radyo 5, 92.3 News FM. At binabati po natin ang lahat po ng mga kasapit ng Radyo 5 Taxi Squad. Sana po kayo pa ay swabing-swabe lamang sa gabing ito. Dahil kay 2015 na mga kapatid, Enero, ngayon po At nakabalik ng Nazareno sa Quiapo. kahapon po yan nangyari, kahapon po nangyari yan. Sana, swabe pa rin tayo. Nga lang ba? Na alam mo ba may mga t-shirts na at isang official na na imahen na inapprove ng simbahan sa Quiapo ay ang imahe ng Nazareno na nandun si Pope Francis. Talaga? Yung mukha si Pope Francis. Wala ba yung classic? Yung... Meron pa rin yan malamang. Pero Yung klase kasi hindi mo na kailangan ng t-shirt nakatattoo na yun. synthesis pa rin. No? Parang kulturang talagang nag-absorb siya ng mga impluensya. Doon po sabi mga kapatid. At makikita mo, yung sa Quiapo, ang babata na ng mga humihila. Mabata. May mga kulay na yung mga buhok. At mas nagiging may gender balance na. May gender balance na. Yung mga nagpapasan, yung tawag nila, yung mga namamasan ng di ba? Marami mga babae. Maraming mamasan din dyan sa dyan sa may Quezon Avenue. Saka sa Ermita. At sa Ermita, mga kapatid. Mamasan. Alright mga kapatid, nagbabalik pa rin po ang pinakaswabing 2 oras sa area. Ito po ang Chillax Radio. Binabati po natin ang lahat po na nakikinig sa atin sa buong kapuluan. Ang oras po natin, hindi po mahalaga yan. Sunugin yung relo ninyo dahil Sabado ng gabi, wala ka dapat iniisip. Tama ba yan, Derek Jim, DJJ? Tama yan. At kung may akala nyo may naiintindihan kayo sa sinasabi namin, hindi ho namin kasalanan yan. Hindi namin kasalanan. Dahil wala ho kaming gustong ipaintindi sa inyo. Ikaw, Valir, dahil sa South Cotabato, ano ba ang gawain ng mga tao Sabado ng gabi? Yan. Sabado ng gabi. Okay, nung huli kong uwi ng December, Sabado ng gabi, alas 7 tulog na ang mga tao. Na? Grabe, no? Wala kang magagawa Oo. Kasi sarado na yung mga At kung wala kang wala kang motorsiklo, Marunong ka ba motor, Lir? Marunong. Kasi yun talaga yung transportation doon. Kailangan may ganun-ganun. Ilang beses na na-discourage dahil sa motor. Pero it's a must. Ikaw, Valir, may Instagram ka? May Instagram ako. Ayan. Yan ang pag-usapan natin. Instagram, mga kapatid, sa mga mangmang sa mundo ng social media. Ang Instagram ay isang social media account, pero ang pinopost mo lang ay mga larawan. mga litrato, Mga larawan, mga litrato lamang. Pero for some para reason, siyang telegrama, o para siyang album. essentially, parang diary, photo album, At papansin mo minsan, yung isang tao na hindi mo naman masyado nakikilala, kunyari, random na mo lang, pero nakakilala lang sa tuong buhay. Pag nagkita kayo, parang, kumusta tol? Lang, ganyan. Mas nakikilala mo siya ng malalim dahil sa mga larawan na pinupost siya, di ba? Kasabihin, if a picture paints 1,000 words. Di ba? Ngayon, At yung mga mga litrato mo na, kasi dati ginagamit mo yung Instagram para mag-post sa Facebook, di ba? So naipon yung litrato mo ron na basically hindi mo sinasadya, kino-chronicle yung buhay mo mula di ba? Di ba pabuhok mo nun, payat ka pa nun, etc. Di ba? at nagkakaroon kayo ng mga punto, mga points of conversation. Parang yung pinost mong damit, saan mo nabili yun? Bigla may ganun ang usapan bigla, di ba? Ito sa akin, may bumati sa akin ako. Sabi, Sir Jim, reporter ka pa lang sa TV, sa correspondence, pinapanood na kita. Sabi ko, salamat, may nakakaalala pa pala nun. Dahil matagal-tagal na yun, 10 taon na yun. High school pa lang ko ako, pinapanood ko na kayo. Sabi ko, para ako bigla naging lolo. Ikaw, Lir, ano ang insight mo sa Instagram? Well, maganda ang Instagram kasi nakikita natin siya nagagamit yun sa business. Kasi, like for example, sa amin, may business kami na Leche Plan, may business yung family ko ng mga sweet delicacy. So, Sa Mindanao. yeah, sa Mindanao. Nagagamit nila ang Instagram. Nagagamit ang Instagram para mas mag-promote ng mga
ganung bagay. Tapos networking rin, sobrang yung hashtag, yung isang pindot mo lang ng parang search, rin Oo, siya, lahat search, nandun na. search button rin siya na pag pinindot mo, hashtag cinema. So lahat ng mga tao nagpo-post about cinema, malalaman mo kung sino may mga interest. Ang galing na hashtag. Ang na-discover ko, Lord, yung isa ngayon yung music pa lang tsaka literature, no? Yung panitikan, no? Mga paborito mong Makatang Espanyol, mga gano'n, no? English, no? Ang dami mga taong nire-replicate yung mga tula, di ba? Kasi image eh. Si Ilang Liv, di ba? Na sikat na Asian na poet na tumutula sa English. Ang daming nagre-repost ng kanyang mga tula. Sabi ko, magandang mag-market ng wala masyadong Filipino post tungkol sa panitikan, tungkol sa o sa music, o konti lang. Sabi ko, magandang na makapag ganon. So gumawa ako ng isang account para sa mga tula lang. Ayun. Pero yung dating tatambay ka sa labas para makakilala ka ng mga chicks, mga ganon, di ba? O yun, di ba? Ngayon, kahit di ka umaalis sa upuan mo, Lord. Pati yung mga filter niya ang galing eh. Magaling. Isang, kala mo walang kwentang litrato, pero filter mo parang, okay pala to ah. Oh. So May video. natututo tayo minsan ng mga elemento ng contrast, yung mga larawan pala na mas striking pag ginawa mong black and white. Ang galing din eh. At sobrang, yun nga, nabanggit ni BJJ kanina, yung video, 15 seconds lang. Oo. Diba? Parang ang ganda eh. Pag-iisipan mo talaga Kung ano yung kukunin mo, diba? Exactly. Ayan, sa mga nais sumunod sa'yo, Derek Jim, ano ba ang iyong Instagram account? Ang Jim Libiran. At Jim Libiran. Oo. At yung sinisimulan kong bagong account ay Halik sa Poet. Alex Sapo. Ikaw ba, DJJ? Ano ang Instagram account? JB Gap. JB Gap. Ayan. Ikaw naman, Kuya Lear. I am, Lear de la Cruz lang. Lear de la Cruz. Ako naman po, at Lord DV. Yung ibang kilala ko, ginagawa nila, marami silang social media accounts, pero kunyari, ang Instagram niya ay para lamang sa isang spesipikong paksa o tema, may ganyan. Kunyari, mga plaka eh. O, diba? May mga ganyan. Plaka lang. Ikaw ba, Lear, may kunyari, ano ba ang maaari nilang madiscover sa iyong Instagram account yan? Parang ano yung makikita nila sa iyo na wala sa iba? Puro Love Diaz post. Kasi, Okay. syempre, dahil nagtatrabaho kay Love Diaz, katrabaho ko si Love. So, ginagamit ko ang Instagram ko para mag-promote ng mga pelikula ni Love, screening schedules, update tungkol sa mga pelikula, mga panalo nito. So, parang isang Love Diaz, Instagram siya. Yun. Si Love Sino? Diaz, yung ating bagong kapapanalo lang sa Locarno Film. Locarno Film Festival na. Napakarami ng pinanalo ng Oo. mga yan. Oo, si Love Diaz ay direktor na ang pelikula niya ay kailangang baon mo na yung almusal mo hanggang hapunan mo. Pag nanood ka ng pelikula niya, di ba? Kasi siya lang ang gumagawa ngayon ng pelikulang mas mahaba pa sa Ten Commandments. 5 oras ang pinakamababa niya. Minsan may pelikula siya na mas mahaba pa than all the film fest entries combined. 12 oras. Speaking of the film fest, kayo ba ay may mga napanood na? Yan, pag-usapan natin yung mga bagay. Ako napanood ko lang yung Kubot. Kubot. Oo, kasi nandun yung mga kaibigan natin. Si Sabayton, si... Ikaw, Lira, yung panood mo? Seryoso, wala pa ako napanood na Film Fest entry lately kasi pumunta ng yung mami ko ng New Zealand, so mas nag-focus ako sa family. Kaya binabati ko yung mama ko sa New Zealand ngayon. Sana magka-boyfriend ka na. Ay! Ganon, di ba? Talagang
tinutulak yung nanay dyan. Oo, tamara. Ba't imo ba ang nanay mo ngayon at malungkot? Hindi, kasi feeling ko namatay yung dad ko last year. So, parang kailangan ng bagong buhay ngayon. Kung gusto yung ma-love, okay lang. Wasak lang. Kaya, masarap maging anak to si Leo. Di ba? Alam mo ba, Unawain. sobrang sarap magluto ni Leo. So, Oo. Kaya gusto ko makasama sa bahay to. May kasalanan ako kay Lord. Hindi ko na-deliver yung Kaldereta. kaldereta niya. Panalo yan. ano ba ang sikreto ng paggawa ng isang masarap na kaldereta, Leo? Kailangan alagaan mo lang yung apoy niya eh. At may tinuro sa akin ang producer ng Norte, batiin natin si Moira Lang. Oo, si... Moira Lang, na kailangan may process eh. Searing yung tawag. Oo. Kung bago Bago mo mo, pakaluan. bago mo parang Sunugin mo muna. sunugin mo sandali yung karne para Seal. ma-seal. Yung mga juice. Ganun ba yun? So yung kaldero mo, Brown. o yung kawali mo, wala pa muna nakalagay. Oil. Oil lang. Oil. In theory, kahit sa, kunyari, magsisigang ka lalo sa isda, magsisigang ka ng ulo, Ayan, yan ang talaga naman forte ko, di ba? ay isisir mo yan. Ganun Para ba yun? matanggal ang lansa. Lansa. Yung pinag-anuhan mo, tapon mo ng konti yung tubig noon. May lalabas sa tubig kasi yun kahit pa paano. Itapon may mantika noon. Kasi doon lumalabas yung lansa niya. Ngayon, sa kaldereta, ang dalawa lang namang elemento yan eh. Yung lambot o texture ng baka at yung sarsa niya. Sarsa niya. Okay. Ang kaibigan ko si R.E. Rivera, para sa akin, isa sa mga Si Direct pinakamahusay R.A. gumawa Oo. at ng filmmaker na si R.E. Rivera. Isa sa mga pinakamahusay na kaldereta na tikman ko talaga. Natikman ko na rin yun. Kasi halos konti lang yung sarsa niya. No? At halos walang tomato sauce. Ha? Talaga? Oo. Mas malalasa mo pa yung napakaraming olives talaga. Magastos yung kaldereta. Mag-aaso siya, pero talagang kakaiba. So, ang kaldereta Valir ay parang adobo rin, di ba? May librong ginawa sa adobo, pamagat. Your adobo, my adobo. Pinapakita niya na sa buong Pilipinas, 1,100 mga paraan ng paggawa ng adobo. Galing naman. Malamang ganun din sa kaldereta. Kaldereta ganun. Kasi, like for example, may mga tao na sobrang maglagay ng tomatoes. Ako naman, mas gumagamit ako ng fresh na tomatoes at tomato paste at fresh tomatoes. Yun yung ginagamit ko. Matindi yan. Nagugutom ako. Oo. Sa mga sangkap, May Yung iba kasi- nagkikiso. May naglalagay Nagkakesa, ng naglalagyan ko. hindi, yung iba kasi, walang patatas, walang, yung karne lang Karne talaga, lang tsaka talaga. sauce. Oo. Ito pa. Yung potted meat. Yan, mga rino. Mga ganyan. Yan. Lalagay ka rin ng gano'n. Yes. At saka dapat, Rino. Rino. Oo, Hindi kasi pwede yung iba eh. natikman ko na yung iba. Liver spread. Oo, parang yung Rino talaga yung pinakamasarap eh. Matindi yan, ha? So, yung hinahanap natin. Sa mga kabubukas lang po ng radyo, pinag-uusapan po namin dito sa Chillax Radio, sa Radyo 5, 90.3 sa FM, ang Iba-ibang pagluluto. mahika. No, ang salamang ka ng paggawa ng Pero, kaldereta. ang tanong ko, pwede ka bang magluto ng kaldereta na walang liver spread na Rino? Hindi ko pa... Oo, naman. Atay lang. At hindi ko pa nasubukan. Parang mechado na yun. Parang... Oo nga. Pwede mechado. Ano ang kaibahan ng mechado sa kaldereta? Sa ibang luto kasi. Masyado medyo matamis. matamis eh. At may atay talaga na totoo. I mean, Nabuo. Nabuo. Yan, dito to. Buo. May tinuro sa akin may na-discover kasi ang madalas kong kasama sa pagluluto, yung si Moira. Oo. Ngayon, ang ginagawa namin, yung bell pepper, Oo. ay, inano mo namin, ginigrill muna namin. Tapos, binabalot namin sa plastic, tapos tatanggalan namin ng tatanggalan namin ng balat. Ihalo. Teka, bakit nilalagay sa plastic? Para yung pag-moist siya, magpawis siya. Ah, Ang flavor, parang okay. mas lalo ang flavor. Galing na. So, pagkatapos mong sunugin, lagay mo sa plastic, iwanan mo muna. Iwanan mo muna. Oo. Galing ah. Pwede yun, ha? Kita mo? Ibang klase. strategiya yan. Isa rin sa mga the best sa kaldereta na tikman ko ay itong kabiyak nitong Ayan, section ng Dakila na si Lenny.
Oh. Yung asawa niya si Wilbert ay gumawa ng kaldero. Yes. Naghatid sa bahay namin dati ng isang banyerang kaldereta. Napakasarap. Grabe. Na sobrang sarap niya. Naglagay ako sa ref namin na please do not touch. At ito yung walang sangkap na iba to. Walang patatas, Walang patatas. Kailangan ba patatas? Extender lang. Extender. mo pag konti lang. pangpatay, no? Hindi, tsaka pag konti lang yung meat mo. Oo. Panghampas lupa. Kumbaga. Pero kung mayaman ka naman at marami kang karne, di ba? Yun eh. Oo, bakit hindi? Sarap eh. Pero kay Direk RA, may chorizo. Chorizo pa rin yun. Masarap ang chorizo. Oo, matindi yan. Kaldereta, mga kapatid. Ano ba ang pinakamasarap na kaldereta na natikman ninyo? Paramdam naman kayo sa Twitter namin, mga kapatid. Ako po at Lord TV, ha? Yan, at kung kaya ninyo, pati yung recipe. Yeah. Kaya, oo. Masarap yung kaldereta na papatagalin mo sa sa freezer. Parang adobo, no? Mainit na kanin, papatong mo na lang siya. Doon sa... Inuno na lang siya. Yun. Matindi yun. Ito yung naglalangis-langis. Naglalangis siya. Ikaw, kaldereta expert ka, Lira, no? Ilang oras ba dapat ang tamang para lumambot ang baka? Oo. Nung Pasko nagluto ako ng kaldereta, 4 na oras ko siyang niluto. 4 na oras. Teka, pinakukuluan mo muna, uli. Oo. Dapat ako kasi kami sa parang family tradition yung kaldereta eh. Ano talaga, kung pwede hindi magdagdag ng tubig kasi marami kami maglagay kung may mga pineapple juice pa na ganung ginagawa. So, ano talaga, sariling sabaw niyo lang talaga. Minsan nga tubig iniiwasan kasi fresh tomatoes, ang daming tubig nun. So, yun. Ang galing. Hindi yun, ha? So, konting-konting tubig lang Konting tubig talaga. lang. Oo. Hindi. Ba, Kasi pag dumami yung tubig, madadilute nga naman yung beefiness niya. Yes. Yeah. So, hindi mo na kailangan maglagay ng kung ano namang cubes. Yung song. Kung ganun lagay. Galing nun. Matindi yan. Kailangan matikman natin. Magluto tayo isang araw. Share natin. lalo na kung ang mga karne mo ay sirloin o ano. Alam mo, eto, feeling ko kasi, kaya may mga dish na gaya ng kaldereta, mga nilaga, bulalo, ito yung pangontra natin kasi parang ina-assume natin lagi na matigas ang baka. Oh. Dahil ang baka nga naman na nabibili ng hampas lupa ay matigas, di ba? Tatrabaho. Yung katrabaho, yung mga baka na nakaka-exercise. Maliban na lang kung kagaya kayo ng pamilya ko na malapit-lapit sa Bitas Slaughterhouse. Hindi, pero issue pa rin doon kung saan galing yung baka. Ayun. Hindi, pero meron mga parte ang baka na Sobrang lambot. Yeah. Sobra. Natikman mo ba yung ating tapang batok? Tapang batok? Oo. Meron mga certain na mga baka na yung batok nila ay matambok. Kinukuha yun talaga dahil Sa itukod, choice. itukod. Yun. Mga litid-litid talaga yung... Naalala mo noon, Direct Jim, nagbi-meeting tayo sa may Dulcinea. Oh. May ino-order ka laging dish doon. Tuhod ibatok ang Oo. pangalan. Diyos ko po. Pero luto niya parang kaldereta na parang konting-konti na tomato sauce para siyang gravy. Oo. Ganon kalupit yun. At masakit ang batok mo. Yun lang. Oo, mga kapatid. Oo nga. Ay. Masarap rin sa kaldereta. Masarap rin sa kaldereta yung kambing. Ay, yung paisa. Ibang oo. Kaya lang medyo konti lang ang karne ng kambing. Kambing. Di ba? Pero buto-buto, yun talaga eh. Kasi yung process mo rin dapat, pag masarap ka rin dapat kumain ng kaldereta eh. Yung lalo yung buto-buto, ngangat-ngatin mo eh. May mga ganung, kasama yan. Tandaan mga kapatid, sa mga hindi nagluluto dito, lagi ang laman na pinakamalapit sa buto, sila lagi ang pinakamalalasa. Yeah. Yung mga lomo, yung mga tenderloin, mga ganyan, maaring maging malambot yan, pero walang lasa yan. So, Kaya kailangan yung buto. Palagi. at tandaan lagi, fat is flavor. Yan. Yung ibahagi na may taba, napakasarap nun. Kaya hindi ko maintindihan yung iba na kunyari kakain ng liempo. Ang babanatan lang yung karne. Tapos Mali yun. tatabi yung Mali yun. Walang lasa yun. May ibabahagi ako kasi yung recipe mga kapatid. Lalo sa may mga turbo dyan, yung mga turbo broiler. Una, kunyari, kumuha ng liempo. Yung liempo na yun, pakuluan ninyo sa tubig na may Teka,
Buo pa to. Buo pa to, kahit buo. Buo. Pamintang buo. Hindi pamintang durog, ha? Pamintang buo. Ganito muna. Bago nyo pa ilagay yung liempo sa isang kaldero, lagay ng tubig. Yung tubig na yun, isuffocate ninyo ng pamintang buo, bawang, sibuyas, konting laurel, asin, at higit sa lahat, ito importante dyan, tanglad. Oo. Tapos pakukuluan mo sa tanglad. ron. Pakuluan mo siya. Pero hindi mo siya lulutuin ng buong buo. Pakuluan mo lang. Kunyari, ang event ninyo ay January 10. January 6 pa lang, pakuluan mo na siya doon. Tapos, Pagkapakulo mo, iwanan mo lang siya. Kumbaga, nakababad lang siya para talaga sumiksik yung lasa. Yun, Ito yung natikman ko. Yun. Yun, oo. Pagdating ng January 10, doon mo na banatan, lagay mo sa turbo yun. Pero, sa loob ng turbo broiler mo, maglagay ka pa rin ng sariwang tanglad. Yung amoy, no? Yung amoy nun, talagang manunuot talaga yun, tol. Ito pa maganda dyan. Pagkaluto mo nun, siyempre sa turbo broiler, magkokolekta yan ng mantika doon sa ilalim. Pinagtuluan. Huwag niyong itatapon yun. Mali yun. yun ang ibubuo. Ipunin nyo sa bowl yun. Pag sinerve yan, ibahog mo doon yan. Pwede sa kanin, pwede doon sa ano, talagang crisp. Pwede i-injection yung ulit yun sa... Hindi mo in-injection kasi minarinate mo siya 3 days so sa pinagkulungan niya. Oo nga pala. So pag tinurbo mo na siya, antayin mo lang na maging malutong. Ang technique lagi, pinakamaiksing oras na maluto, pero Highest setting. highest setting. Yun. Para ang unang naluluto yung labas. Mismo. At yung loob niya, moist pa rin. Yan, mga kapatid, Kaya kung meron kayo sariling technique sa pagluluto, tip nyo naman. Para Matin. At yun pa, hindi mo kailangang pretuhin to. Yan. Tinatanggal niya yung mantika sa mga health conscious. Pero ganoon din naman yan. Ibubuhos mo din naman, di ba? Oh. Ginawa ko yan, DJJ, nung Pasko. Yan, Yung hiniwa ko yung liempo. Yung taba, natunaw yung taba. Yan. Kung nanood ka ng pornografiya, mga kapatid, nung pagkahiwa ko ng taba, yung pumulandit, hiniwa ko yung liempo. Sarap nun. Yung taba pumulandit, parang nakikita ninyo sa mga, yung mga cam shot na mga ganyan. Oo. May facial, ano? Natunaw lang talaga yung taba. Talagang yung taba, gumapang lang siya sa chopping board halos. Ganun na. Yun, mga kapatid. Masarap nga yun. Tsaka masarap yun, siguro pagkaluto, tirahin niya na. Tirahin mo na agad. Huwag mo nang patagalan. Okay. Alam mo, may isa ko na-realize, mali yung ginagawa natin mga Pinoy. Na nagbibenta tayong lumpia, na umaga pa lang hanggang hapon, Luto na. luto na. Oo. Ay, Hindi eh. sagi na yun pagkatapos. Oo eh. Dapat ang lumpia, sineserve parang fishball. Actually lahat. Pati yung mga kwek-kwek, yung iba, yung mga fishball, luto na eh. Pag umorder ka, ibabaksak sa hindi pa masyadong kumukulong mantika. Tas, Kaya, di ba? mamantika. Wala ka na malasahan. So, dapat half-cook lang lagi. Di ba? Half-cook lang para pag isa-serve mo na, boom! Di ba? Bakit ba natin pinag-uusapan itong mga bagay na? Dahil nandito si Lear, isa sa mga pinakamasarap magluto. Kaibigan. Naku mga kapatid, ito pa rin po ang Chillax Radio. Kung nagutom ba kayo, hindi na namin problema yan. Basta mahalaga, may iniinom kayo sa gabing ito. Ika-10 po ng buwan ng Enero, taong 2015. Kailangan sanayin ang sarili sa pagsulat ng taong 2015. Nagbangko ko the other day, Direct Jimmy. Oh.
Kaya hanggang 2014 pa rin ang susulat. Chillax Radio pa rin po mga kapatid. Lord Rivera kasama pa rin po si DJJ. at si Direct Jim. at ang ating special na panuwi na mula South Cotabato na si Lyric. Lyric mga kapatid. I-follow nyo po si Lyric sa Instagram sa Lyric de la Cruz. Lir de la Cruz. Lir de la Cruz. Ang spelling na ay L-I-R. De la Cruz. Aba, hindi pa pala tayo magkano sa Instagram. Oo rin eh. Oo nga. Ah, So tingin ninyo, pinag-usapan at pagkain kanina no, bago mag-break. No? Bakit dalawang bagay daw ang lagi na nakakuha ng pinakamaraming hit sa Instagram? Kung hindi pagkain, sarili mong larawan. Bakit ganun? Yun lang, dalawa talaga. Hindi naman yun lang, pero malaki lagi ang hits. Parang pag may mukha mo, malaki ang hits. Siguro yun yung basic na ano, no? Na crave ng katawan. He was Justin Bieber. Si Justin Bieber ang may number one Twitter following sa buong mundo. More than 50 million. No? Pero, 50 million? more than 50 million. Alam mo, ikaw yung pinakasikat na tao sa social media. Pero bakit hanggang ngayon, si Justin Bieber still feels the need na i-post, mag-selfie siya? Diba? Obligasyon ba yun dahil sa estado niya? Sabagay bata yan. Kunyari, pag-gising mo, no? Pero ito, bakit pagkain? Bakit ang daming likes lagi ng mga food shots? Hindi ko alam. Bakit? Kung yan, maintindihan natin yan. Hindi. Wala nga masyado like yung mga ganun. Hindi, bawal na yan, di ba? Pero ano yung meron sa pagkain ng bakit, ano to ba, may collective yearning ba tayo lahat sa imahen ng pagkain? Para kasi pag pinindot mo yung hashtag food porn, hashtag food gossip, parang yun yung pinakamarami rin talaga na ano eh. Siguro ako, parang ano lang, ano kaya lasa nito? Kaya hindi mo pa natitikman, di ba? Parang curious ka, di ba? Na kailangan pumunta doon mo lang matitikman, gano'n. Ako nga, mushroom soup lang eh. Ano ba itsura ng mushroom? Pag kinunan mo, di ba? Wala rin eh, di ba? Kaya nga nung 2014 I guess, parang dumami yung mga online food order na Sa inyo? hindi lang sa amin kasi may kaibigan ako si James Ong ng Coconuts Manila James. na parang nag-order may mga may mga feature na yung home base na home base lang ng mga pagkain na ginagawa. Tapos wala silang restaurant. They just deliver the food directly sa mga bahay-bahay. Ganyan ang kitchen At night. gamit nila Instagram at social Facebook, ganun. Totoo yan. Actually, parang ngayon, meron ng fundamental mistrust sa big food corporation. Bumabalik tayo doon sa Mga lutong bahay. artisanal. Oo, Yung mga parang yun, parang ganun, di ba? Lutong bahay, parang ganun. In fairness, parang ganun. Ano pa ang yung pamilya mo? Anong specialty ng ninyo ulit? Leche flan, polvoron, rice pudding, mga ganun. Caldereta. Hindi ako mahilig sa sweets, pero pag hinainan mo akong leche flan sa harap ko, Ako, pag may nagbigay sa akin leche plan yun, talaga pinaplano ko yung araw nakakainin. Ito yung isang leche flan na hindi ko makakalimutan na ginawa ni Gu, kaibigan natin. Kumuha siya ng blue cheese leche flan. blue cheese? Matindi yun. Natikman mo yun. Nandun May ka na. alat yun. May anggo ng konti, pero Diyos ko, pwede mo ipalaman sa tinapay yung Iba-iba rin. leche Ang- flan. Alam mo yung sabi lang sikreto sa leche flan? Citrus rind. Yes. Yung parang konting asim na freshness kasi parang Ang ibig sabihin ng citrus rind ay ikis-kisin mo yung balat ng ng lemon o ng Dayak. dayak, gano'n. Sa amin naman, both ube halaya, na 5 oras mong lulutuin ng mahigit pa. Nahalo, At leche flan, yung gatas niya, bababaran mo yun ng dahon kalamansi. At aanin mo, para pigain mo ng ulit. hindi nun. Para lumasa rin yung Iba yan. Iba yun, mga ganun. Hindi ko lang alam.
Baka kasi, bata pa lang ako, nakatsamba ako ng... Ang unang alaala ko ng leche flan ay siguro perfect yung gumawa ng leche flan yun. Kaya, okay. Pero kasi, di ba may ganun tayo? Bata pa lang tayo, meron tayong mga masamang alaala ng mga... Parang feeling Natatatak ko, na sa'yo yun, di ba? parang nakatsamba ka lang ng pangit na version ng pagkain na yun. Kaya lumaki ka parang ayaw mo siya. Ayaw mo siya. Ano yung mga pagkain na ganyan para sa'yo, Direct DJJ? Sige, ikaw muna, direct Jim. Ako, patatim. Patatim? Feeling ko, kasi sa bahay namin feeling ko mapalpak ang pagkaluto ng patatim. Kaya nung pag tinikman ko parang, hindi siguro para sa akin. Sa akin, hamon. Hamon. Kasi may pabrika kami ng hamon. Suka ka na. Suka na ako. Tsaka, ano pa ba? Meron pa isa eh. Kalimutan ko. Mamaya, pag naalala ko. Alam mo, wala akong maalalang masabang tumatak sa akin. Ganun. Oo. Ako, gulay. Sa gulay, yan. Sige, sa gulay. Ka- Alam mo, hindi lang ikaw. Yung kaibigan natin si Tad Hermetanio, Oo, manunulat at experimental filmmaker at artist, may teorya siya. In essence, hindi marunong magluto ng gulay ang Pinoy. Makikita mo na lang yan sa tradisyonal na paghahanda ng kunyari. Chapsuy, una-una. Yung lahat. Okay pa. Yung lahat, pinakuluan. Hindi, ito pa sabi niya. Pinakbet. Oo. Ang tradisyonal pinakbet, gulping-gulping yung mga gulay. Ano na, Diba? wala Talagang malata lamang. na. Oo, Taste. lamang. Na. Oo. Kumbaga yung kalabaso, hindi mo na makita. Oo, hindi raw. Pero, bakit naman ang laing, di ba? Iba yun. Iba yun. Gusto ko sa'yo sa sige. Hindi. Feeling ko yung laing. Lalong-lalo yung mga sa Bicol ka bumili. Yung preparasyon kasi nilang ganda tingnan eh. Mukha siyang buo. Mukha siyang corned beef. Di ba? Yun. Okay. Oo. Kasi Ano pa? Ako Ikaw naman, Lira, ano pa? na-trauma kasi ako sa carrots eh. Sobrang may asma ako nung bata ako. Tapos Okay. pinipilit ako ng mama ko Kumain ng karot. kumain ng fresh na carrots, carrot juice. Tapos lumaki ako na parang hindi, nakakasuka ang gulay na yan. Pero lahat naman, okay. Pag nakita niyo po si Lira, alam niyo hindi siya kumakain ng gulay. Carrots. Carrots. Kasi maraming gulay sa amin eh. Pipita Ano ba? Ako, fruit salad. Fruit salad. Ako, maraming version na Maraming version. parang mali, no? Na pagdating sa fruit salad. Yung tamis kasi, na umaakit sa utak mo, ayoko yun. Pag sinama mo yung napasobra yung syrup na kasama sa lata. Pati yung lasa ng lata sumasama, di ba? Pero yung buko salad, kahit anong talagang kahit itapon mo lang sa pinagsama-sama yan. At saka sikreto rin dyan sa buko salad na yan, may konting citrus, may kalamansi. Ganun din pala. May ganun tayo natin. Kunyari, you will learn a lot about your friend pag kumain kang karinderya. Oh. Sa karinderya, di ba? Ano mangyayari dyan? Meron ka parang glass na natawag nila ron? Escaparate. Eskaparate. Oo. Display. Merong 10 dyan, may 10 lanera dyan ng iba-ibang pagkain. Minsan magkugulat ka parang ikaw automatically pag binakita ka, yan ang sa akin. Minsan ibang tao parang automatic siya na ito. Pagkasama mo araw-araw at kumakain lalo sa TV. Pag inabutan kayo ng kung saan man, di ba? Yung mga kasama mo sa isang lugar, karinderya, makikita mo kagad. Mapapansin mo na parang, eto mahilig sa ganyan. Parang, automatic siya pag may pulang sauce, o-orderin niya yun. At saka, yung sausawan, palaging kailangan may kalamansi. Kalamansi Hindi patis, toyo. Lagi may ganun. Ako yung paliwanag ko dyan. Minsan kasi sobrang sanay tayo na yung ibang pagkain ay hindi sariwa. May mga isda na may lansa, kaya kailangan mo siyang banatan ng maraming kalamansi. Meron akong natikman sa Mindanao ko rin natikman unang-una to. Lutong Ilonggo na hindi pwedeng hindi sariwa ang ingredients mo. Laswa.
Last Ano one. yan? Parang Ha? dinding. Para sa dinding. So, kung ano man yung mga gulay na yon, na pinagsama-sama, pakukuluan mo lang. Konting asin lang. Konting asin lang. Kukulo. Pakakatasin mo yung yung gulay. May magandang viewpoint dyan, ang nasirang si Edelberto Alegre. Oh. Kung sabi niya, ang metapora daw para sa freshness in terms of Filipino cooking ay walang iba kundi ang paggawa ng kinilaw. Ang kinilaw kasi, ang isda lagi, dapat yan, bagong hango, sariwa yan. Oo. Hindi ka pwede magkilaw ng frozen. Yan. Dahil kung hindi, mangangati yung dila mo at saka bento. Mararamdaman mo yan pag di ba? Yun, ganyan ang pagkasulat niya. It's always a metaphor for freshness. Kaya, Hindi, dapat naman talaga, kung pwede, fresh palagi. Dyan din, sa lugar nila, hindi raw ako nakatikim ng inuman na, di ba, pag sinabing sashimi rito, tiwa-hiwa Teka muna, na. Mir. Tapos tatlo, 4 na piraso lang, di ba? Doon ang tuna Buong sashimi, isda. isang buong isda, nakagano sa'yo. So, paano yun? May kutsilyo ka. Kung gusto mong kumain, hihiwain mo, tapos Ang galing naman nun. Oo. Kasi Kasi minsan- nagdamot, tuna capital lang teka muna. Jensen. Hindi ba malayo kayo sa dagat? Hindi, sila yung highway nila pag gano'n sa dagat, Pag ganun sa sa coast. Oo. Matindi yun, ano? Ito yung sa mga Chukiji Market. Ito yung mga talagang binabayaran ng mahal sa Japan. Yung mga tuna na talagang mayroon batok ng tuna, may hiwa lang dyan. Gaganon ka lang, tapos may sarsa dyan. Ay, nako, oo. Diyos ko. Pero speaking of tuna, ang pinaka-masarap na nakain ko lately rin, fresh na panga. Panga. Ha? Panga ng malalaking tuna. Ah. Tapos lalagyan mo lang asin, yun lang. Asin. Ha? Pero, Asin konti. paano yung hindi niluto? Grill. Grill. Grill lang sandali. Tapos yun, yung malagkit na part dito Ito ng yung panga. gaganin Oo. Alam mo ba paano kasi yung mga tuna at mga buntot, mga ulo na Nung 80s lang to Kasi you have to remember, walang mga tuna belly, walang mga panga nung 80s sa mga restaurant sa Pilipinas. Lately lang yan. Kasi ang nangyayari kasi, hapon, Nagtayo sila ng mga processing plant. Sabi hindi kasi ko, di ba? takot sila sa overfishing. Nagsusource sila sa ibang bansa. Ang kinukuha nila, yung gitnang katawan lang ng tuna. So, ito-chop nila yung Oo. buntot at saka Ulo. yung ulo. Itatapon lang yan. So in essence, para mga pusa tayo. Yung ibang mga Pinoy na parang, may laman to Teka muna, mas masarap pa to kaysa doon sa gitna. Oo. Kaya nagkaganon. Yun. Nagbe-melt kaya sa bunganga yung panga. Nagbe-melt sa mga Ako, isang paborito ko yung sinigang sa miso na ulo. ulo. Oo, yun. Pero sa mga fresh, doon naman sa bulok, masarap yung bulok eh. Buro. Ay! Pupuro ba kayo sa Sa Pampanga. Pampanga, grabe. Sobrang isa sa pinaka-paborito ngayon. Alam mo yung iba ayaw talaga. Parang Yan. acquired taste na. Ako naman, na-appreciate ko yung buro lately. Saka kumakain yan. Natikman ko sa isang buffet restaurant sa Pampanga. Burong hipon, Yan ang pinakamasarap. may fried fish. Pero ito yung technique dyan. Ibalat mo sa mustasa. Yan. Nagme-make sense siya. Yung mustasa kasi parang mapait. Dahon ng mustasa. Dahon ng mustasa. Mapait na, di ba, yung mustasa parang ninenegate niya lahat ng flavor profile na posible mong isabay sa kanya. Except yung burong hipon. Sobrang lakas yung, pero yung burong hiba na slatter mo lang ng parang 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 pinahid mo lang. parang na- wasabi lang, Oo. parang wasabi lang gano'n. Actually, ganun naman talaga yung buro. Hindi mo siya ulamin eh. Iaano mo siya sa kanin. Ang lang. sarap. Yun. Meron rin sa Maguindanao bale, yung mga, yung hito. Bubulukin nila yun. Tapos, lalabas yung mga bulat, yung mga uod, gano'n. Tapos, ituprito nila. No? Tapos, yun. Sobrang, parang nakasabit lang siya. Yun, parang Ini-age. Oo, ini-age. Steak. Parang Parang steak, ganun. di ba? May age na steak eh. Ganun. Hindi yung binubulok. Parang
Parang ini-air dry lang siya. Pero dahil may lumalabas na uod, Oo, yung parang okay. parang sobrang ano yun. Tandaan kasi natin sa punto de vista ng antropolohiya, before the age of refrigeration, ito mga bagay na to ginagawa yan. Pagkilaw, pagburo, ito yun eh. Ito mga bagay na yun eh. Di ba? Bagoong. Bago. Ako yung magic ng mustasa, na-apply ko yun sa pagsigang ng ulo ng lechon. Ulo. Medyo malansa yun eh. Pero ginamitan ko nung mustasa. Ang dating tuloy, parang sinigang sa ulo ng miso. Pero hindi ulo ng isda. Oo, iba yung mustasa eh, no? Iba yung mustasa eh. Tingnan mo, pag nagsisigang ka lagi ng isda, birang-birang kangkong. Ano lagi yan? Mustasa. Na may miso. Yung pait niya, yung nagbibigay Yun, ng yung doon. pait. Oh. Pait eh. Di ba? So, nababalasin natin mga flavor profile eh. Lalo na kung ang kasama yung yung talong na bulb lang. Maliit lang, ano? O na in-steam. Anong kaibahan ng lasa, no? Kasi pag pinakuluan mo na dadahil yung lasa nung So pag in-steam mo, lumalambot lang siya. Diba? Pag lumambot siya, yung fibrous yan di ba? Yung eggplant. Tapos sasabayan mo ng Nakatingin mo ko ng mga Ng ganyan buong na hipon. Nueva Ecija eh. ayan. Mga okra na stinim lang. Katapat lang ng patis. Tsaka kalamansi. Ang nagagawa ng patis, ano? Grabe, no? Grabe. Kaya hindi ko maintindihan yung iba na Ayaw ng ayaw patis. ng patis. Oo. Lalo na yung patis. Ito, kunyari. Yung bulalo. Yan. Feeling ko lang kasi, mali pa rin ang preparasyon ng bulalo sa bahay namin. It was not until may isang tiyahin kami na may bulalo resto, yumaman, hello sa'yo, Tita Lina. Nag-prepare ng bulalo sa bahay namin. Ang sikreto pala doon, Diyos ko. Sa usawan na patis, na may kalamansi, Oh. at siling marami. So kita mo, sa simpleng sausawan na yun, meron ka ng 3 flavor profile. Maalat, maasim, at maanghang. Yun pala yun. Ngayon, after that, hindi na ako makakain ng bulalo na wala yun. Yan, no? Totoo yan talaga. Kaya hindi ko maintindihan yung iba, toyo yung nilalagay nila. Siguro, trip lang nila yun. Pero, iba yung patis eh. Ibang Iba yung patis. patis eh. Yung toyo, parang nandyan lang eh. Yung patis talaga sumasabog eh. Subukan mo minsan yung hipon supo, mga ganun. Sausaw mo sa patis na may suka. Ibang Ito si may isang episode, sino to? Andrew Zimmer. Nakakain siya ng grilled na plapla. Bizarre foods. Oh, Bizarre Foods dito. Yung episode, Pilipinas. Binigyan siya ng patis, kalamansi, tsaka sili. Kung sinawsaw niya yung isda, yung isa lang nasa genius daw. Ibig sabihin, siguro ngayon lang siya nakatikim ng gano'n. Ibang-iba yung dating. Kasi walang asin, tsaka malamang asin, paminta lang inilagay dun sa isda. Wala namang masyadong lasa yun pagka sinulog mo na, di ba? Totoo yan. Then, sa isda kasi, pag kinausap mo yung mga mangisda, may mga klase yan. May first class na fish, merong second class, third class. Ang galunggong, nasa pinakababang uri talaga ng isda yan. Yung mga first class, yung mga lapu-lapu, yan, salmon. Lumarlin, mga gano'n. Yan. Kaya pansin mo, pagluto mo ng galunggong, talagang alam mo sunugin para makuha. Hindi lang Malansa Gusto mo siyang malutong. Di ba? Pero ang tinapang galunggong, iba din yung dating. Oh, nako. Ba yan? Sinangag ang katapat nun. Yung tinapang galunggong kasi, minarinate sa suka. Ganun ah. Mga kapatid, dapat pag-usapan po natin sa episode na ito, Chulaxido, ano bang ini-expect na sa 2015? Pero wala kang pakialam doon. Ngayon, Hindi ka aabot ko sa sa 2015, hindi mo matatapos siya kung hindi mo aalagaan ang sarili mo na masarap na pagkain. Yan, no. At hindi kailangan mahal. Kaya ba naniniwala kayo sa feng shui? Ni Chris Aquino.
Never mind. Hey, sabi lang tayo din sa Chilaxido. Tama ba yan, DJJ? Tama yan. Yeah, pa. At nagugutom na tayo. Ayan, di ba? Ayan. Ano ba ang masarap kainin pag Sabado ng gabi? Kunyari, South Cotabato. Pag ginugutom kayo, ano ba yung go-to, parang okay. Yung gutom tayo, anong pwede natin puntahan, masarap kainin ng alas 12 ng gabi. Okay? 25 pesos na, hindi, gabi pala, no? Kasi sa South Cotabato, maraming mga lugaw-lugaw rin. At maraming mga balbakwa, maraming balot, maraming ganun eh. Pag-uusapan natin, bago tayo paalam yung balbakwan na yan. Yeah. Itong si DJJ, napakasela ng bunganga nito. Oh. Ano ang meron sa balbakwa? In theory, ang balbakwa ay balat ng baka. Ang sinusuot natin pag nagpa-formal tayo sa kung anong okasyon, na sapatos ay gawa sa balat ng baka. Ano ang... So parang kumakain ka ng sapatos. ano ang... Leather. Leather. Pitaka, sinturon, diba? Leather Ibig jacket. sabihin, kung medyo nagutom ka, at may natira kang lumang Ano ang magic ng balbakwa? Bakit siya diba? Sa akin yung bakit siya masarap? Kung ano man yung glutinous part. texture. Yan, texture. Kasi pinakasabaw niya, akala mo akala mo gaw-gaw, di ba? O ano. Hindi, Ano na yan eh, ulo ng baka na inanong mo nila. Oo, pinakulungan ko lang. Lahat na yun eh. Yung buto ng baka na lumalabas dun. Siguro ako, hanggat malambot, pwede mong gawa ng paraan. Patis, meron dyan, available. Pero kunyari, kahit na kumpleto, malasa, may patis, pero matigas, wala kang doon. So, dapat malambot. Malambot lang. Inalagaan yung baka habang niluluto. Ang hindi ko makain-kain na pagkain lagi, yung miswa na may sayote. Paborito ko yan. Talaga. Oo. Mismo na may patola. Yung patola pala. Patola. At yung iba, nilalagyan nila ng sardinas. O kaya bola-bola. Yun ang pinakayo ko sa lahat. Odong, may iba rin yung odong. Yung odong naman, yun yung piso na nabibili sa probinsya. Piso na parang pansit ng na matigas. Tapos ilalagay mo yun gigisahin mo yun kasama ng sardinas. Yung miso white, yung odong nandun Parang sa probinsya. sotanghon, gano'n ba? Hindi siya parang sotanghon, parang pansit, parang bihon siya, na pinatigas. Yun. Bihon. Matindi, no? Gusto ko matikman yung mga yan. Matindi yan. Kailangan dumalaw tayo sa tupi. Lapit lang yan. Kano pa mo sayang? Traplano. Kung may mga promo, pwedeng 2,000, pero kung wala, nasa 3,000. Miswa patola, okay na. Pero yung food experience mo doon, sobrang wasak. Kompleto at Tsaka yung atmosphere doon, sobrang... napaka-tranquil. Diba? Except sa yung mga bus na dumadaan sa highway. Pero pag pumunta ka ng Lake Cebu, makakapagsulat ka, may writers, parang area sila doon. Nakita ko yung Lake Cebu na yan. Ganda yan. Yung maraming tubo sa gilid ng di ba? Yung lake. Pwede bang... At ang paborito nila ay Tilapia. tilapia. Lahat ng klase ng luto ng tilapia. May gata, Pinataan. pinaputo. Ito magandang usapin sa tilapia. Sinasabi na, noong 60s, 50s daw, ang tilapia ay isang pinandidirihang uri ng isda. Kasi daw tilapia, lalabas lang yung pag May baha. sementeryo, pag may baha, mga ganyan. Pero Parang ngayon, hito. di ba, Parang hito, di ba? ganun din hito, di ba? Ugly looking fish. Pero masarap. Pero paborito ko yun. So nakikinikita nyo ba balang araw ang janitor fish ay magiging... Hindi, sinubukan na. Malansa. Oo, Ganito. May kilala ako, tumira nun. Inalagaan niya, niluto niya. Hindi. Binalatan niya eh. Kailangan mong balatan. Yung balat niya masyado makapal. Hindi magiging okay. Hindi mo rin masabi. Malay mo, may ibang di ba? Makakita ng ibang Isang luto. uri ng di ba? Yun kasi yun eh. Kasi meron nga ngayon sa Jensen ang isa sa masarap na chicharong balat ng tuna. May mga Tingnan mo tuna, kayo. chicharong balat ng tuna, dati makunat. Pero ngayon, nagawa nila ng paraan parang crispy na talaga. Sobrang sarap. Malay natin, janitor fish chicharon. Bottom line dito mga kapatid, nag-i-evolve pa rin ang ating mga recipes, mga preparasyon, di ba? Anong tangal evolve?
Anyway, mga tol, ha? Ganun eh. Ang oras po natin ay wala tayong pakialam sa oras natin, tol. Ito pa. Kaya at parating na ang Papa. Kaya, Mga kapatid, Chillax Radio. Ako po si Lord De Vera. Kasama po natin si DJJ at si Direct Jim. At At panauhin natin ngayon ang magaling magluto. wala. South Cotabato, mga tol. So, huwag nyo kakalimutan i-tweet or ipaabot sa amin ng mga fantastic recipes ninyo. Paramdam kayo para malaman namin hindi lang 5 na ikinig ng Oo, programa. Mar, ano mga luto dyan sa inyo? Ay, naku, Bacolod. Oo. Sarap doon. Chillax Radio, mabuhay po tayo lahat.